Hi guys. So, ngayon gabi, may tuturuan naman ako sa inyo. May dumating naman na isang order natin galing sa Shopee. Ito yung MPPT Solar Charge Controller. Ito guys. Ito yung model niya na SRNE. 40 amp to. So, ito yung mga laman niya. Ito yung sensor niya ito. Saka yung manual niya. So, taka muna natin ito. Kasi hindi tayo marunong magbasa. So, ito. Siyempre, ito yung bida. Just joke lang guys. Ito yung SRNE controller. Ito. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano to i-set up. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot yung like and subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para update ka sa ating mga video na ina-upload. So, ngayon start na tayo guys. So, ang first na gawin natin guys, lalagyan natin to ng power nya para ma-set up natin. Kung makikita nyo, ito yung dito natin ilalagay yung sensor nya, yung ito. Tapos yung kasunod, ito yung PB. Ito yung positive, ito yung negative. So ito, dito natin ilalagay yung panel. So ito yung positive at saka itong negative para sa battery to. Ito yung para sa load. Ito yung para sa load guys. Itong positive at saka itong negative. So may port din to, RS232. So dito guys, galing siya dito sa battery natin. So ito yung battery ginagamit natin ngayon. Ito yung setup natin, oh. Nasa 158 AH to. Ito yung ginagamit natin ngayon. So hindi natin to ino-open kasi may ilaw dito sa atin ngayon. Pang backup lang to para sa Starlink at saka sa piso wifi. So ngayon guys, lalagyan natin to ng power. Ito galing sa LiPo battery. So ngayon ilalagay natin yung negative. Dito natin ilagay guys. So ingat lang ko sa paglagay dito. Hindi naman to agad masisira kasi may function naman to, hindi masisira na basta-basta. So yung first na ilagay natin dito sa negative. So siyempre need natin ng screwdriver para ay kapit natin. So ito yung positive. Nilagyan ko ng ng electrical tape para packing tape para hindi magdikit. So ilalagay ko to dito sa negative. So kung makita nyo guys dito, umiilaw na siya. So ibig sabihin gumagana na yung ginawa natin, oh. Kung makita nyo guys dito, umiilaw na siya, ibig sabihin gumagana to. So dito hindi pa umiilaw yung para sa load nya. So ito pala. So kung makita nyo guys, may symbol naman dyan. Ito yung ilaw na to para sa panel. So gumagana lang to pag tinamaan yung panel natin, yung solar natin na tinaman ng araw. So pag gabi wala yan, hindi yan umilaw. So dito, ito yung battery, may symbol naman. So dito sa ikatlo, ito yung load nya. Ito yung load nya guys. So pag hindi yan umiilaw, ibig sabihin hindi gagana yung dito sa load. Dito hindi yan gagana. Dapat may ipe-press pa tayo dito para gumagana siya. So dito sa sa last, ito yung pag may mali yung pag-set up nyo. So pag may mali, umiilaw yan. So pag tama naman, hindi naman yung ilaw. So hindi naman to basta-basta masisira yung controller natin na pag mali yung paglagay natin. Pero dito iilaw to. So sa next natin, dito tayo sa ito. Kung makikita nyo, may 4 na button. So yung ito, yung pataas. Example, yung sa number. Kung gusto nyo palitan yung number nya, ito yung pataas to. Kung gusto naman bawasan yung number niya, ito pababa. So ito
yung pag i-press nyo to, example, mag-set up kayo ng ano, ng parameters. Tapos, pag i-press nyo to, hindi yan masasave. So, pag ito yung press nyo, pag tapos na i-set up, dapat ito yung i-press nyo para masave siya. So, kung hindi nyo i-save, ito yung i-press nyo. So, ngayon, punta tayo sa manual nya. Basahin nyo lang yung ito. Kasi important to para maintindihan nyo yung kung paano maggagay. So, ang first, tingnan natin yung para sa battery. Kung anong mga type na battery pwede ikabit dito. So, halos naman yata ang type ng battery pwede ito. O, ito. Ito guys. So. Dito sa type ng battery, meron siyang lead acid, sealed lead acid, and gel lead acid, at saka open lead acid, at saka lithium, at saka siyempre yung last yung user. So, sa akin, yung ginagamit ko is yung use. Kasi ito yung ginagamit natin ito yung ginagamit pala sa LiPo4 para makapag-modify tayo ng mga yung mga float nya. So, ito yung gagamit natin sa use. Kasi ito yung ginagamit natin sa LiPo4 battery. So, para ma-set natin yung parameter, dito. Basahin nyo lang guys ha, kasi madalian tayo sa pag-video dito. Para hindi mahaba yung video natin. Kasi hindi nyo mapapanoorin pag masyadong mahaba. Hindi, joke lang guys. So, dito sa parameter, para mapalitan natin. So, yung first gagawin natin dito, ito yung pe-press natin. So, yung first gagawin natin, punta tayo sa sa type ng battery. Type ng battery, kung anong type ng battery. So, i-press lang to guys. So, kung makita nyo, magbe-blink na siya. Ibig sabihin, pwede na i-change yung So, ang pindutin nyo dito, ito. Pindutin ito, kanon. Sorry, mali pala yung pagano ko, sorry. Nalilito na ako, inaantok na kasi ako guys, 11 o'clock na to, pero tuloy pa rin tayo sa gawa ng video. So, i-press na ito ulit. Tapos, kung gusto niyo palitan yung kung anong type battery, lead acid ba or gel type or kahit anong battery, wala naman yata to. So, ito pindutin nyo. Sealed lead acid pag dito, at saka gel type, at saka lead acid, ito open lead acid. So pinutin lang hanggang maabot nyo, hanggang mahanap nyo yung use. So nakadepende kung anong battery na ginagamit nyo. So yung sa akin, ginagamit ko to yung use kasi para sa LiPo4 ko to. So pagkatapos dito, pag okay na to guys, pwede naman to i-save dito. Ito yung i-press nyo na 2 seconds. Masisave yan. So, ang gagawin natin dito, yung isa-set naman natin yung dito sa kung anong system na ginagamit natin. So, pinutin lang to. So, kung makita nyo guys dito, yung nagbe-blink, ito. Dalawang klase kasi dito yung kung anong system na gagamitin niya para sa 12 volt at saka sa 24 volt. So, sa akin, kasi 12 volt naman yung setup ko, matik na yan. Pinutin lang to ulit. Pinutin lang to. So, dito guys, pagkatapos na dito, pinutin lang to ulit para mapaano dito sa equalize. So, pag hindi pa na set up, so sa akin yung ginagamit ko talaga 14 yung dito. Yung ginagamit ko 14. So, dito naman sa sa equalize. Next natin dito sa flow, sa boost. So, dito sa boost guys, ito yung ginagamit ko is 14.2. 14.2 yung ginagamit ko dito. Sa equalize is 14.2 rin ginagamit ko. So, dito sa boost 14.2. So, yung next natin dito sa float. So, yung ginagamit ko para sa LiPo4 ko dito sa float is 14.0. So, yung next. So, dito guys, sa disconnect, nakadepende naman sa inyo yan. Pwede naman yan babaan ng disconnect. Ito yung disconnect nya. Yung i-reconnect pala. Ito yung reconnect. Kung example, malulubat, tapos bago siya papasok ulit dito yung load nya,
dapat ma-reach na yung ano, yung ito, kung anong i-set up nyo dito, example 12.8. So bago kayo kukuha ng load dito, bago siya lalabas yung load niya, bago siya babalik. So pwede nyo babaan. Pag baba nyo ito yung pababa. Ito. Pero sa akin, yung ginagamit ko talaga guys, pag lipo battery, para hindi siya basta-basta masira, pinataasan ko talaga to. Sa akin, pag nalubat ko talaga, ginagamit ko yan ulit pag naabot na yung 13.0. So next natin. Pero kung gusto niyo na para madali naman ma-open yung mga appliances niyo sa mga 12 volt setup na, pwede naman 12.5. Nakadepende naman yan sa inyo. Pero sa akin, ganyan talaga. Para hindi masira yung battery ko. So, next tayo. Minuto lang to para ma-next. So, dito sa ano. So, dito sa ano guys, sa disconnect. Ito yung ano, yung kung paano siya magka-cut off. So, yung sa akin sa LiPo4, yung nilalagay ko talaga is 12.5. So, dito pag naabot na to is mag-disconnect na yung load niya. Pero pwede naman ito babaan na ganito yung setup nyo. Pero ganun. Pero yung sa akin talaga, yung ginagamit ko ito para hindi basta-basta masira yung battery ko. So, yung next natin, next lang. So tapos na tayo, hanggang doon lang pala yun guys. So pag i-save na natin to, siyempre pinutin lang to. So kung makita nyo guys, balik na siya sa interface nya. So naka 12 volt. Tapos yung charge ng battery natin ngayon is 13.3. Tapos naka-use na siya. So ito na. So next natin, dito tayo sa load para mapailaw to. So sa load guys, ito, pinutin lang to. Hanapin nyo hanggang maabot nyo yung 15. Dito sa 15, ito yung manual niya. So, bago lang ito umilaw, yung ito, pag binipindot nyo yung dito. Ito yung manual. So, kung makita nyo guys, ilaw na. So, pag binipindot nyo ito ulit, mag-off naman yan. So, ito yung manual. Ganun. So, dito tayo sa lang guys. Kasi meron kasi yan dito na 0. Dito sa 0 guys, ito yung ginagamit sa mga street light. So, ibig sabihin, pag dito tayo sa 0, bago siya yung ginagamit sa mga street light, umiilaw siya pag gabi. So, pag natamaan ng araw yung panel natin, hindi yan ilaw, namamatay siya. So, dito sa 14, ito to. Ito guys, So, dito yung sa 14. So, pag gusto nito, babaan na para mapunta sa 14, long press lang. Tapos, baba na. Punta kayo sa, pindutin nyo to. Pag ipataas ito. So, pag ibaba ito, dito sa 14. So, dito sa 14 guys, ito yung yung kung anong gusto nyo i-set na na time niya. Kung anong oras, kung ilang oras ba kung ilang oras iilaw yung mga, yung mga power nyo. Kung ilang oras na bago siya namatay. Example sa ilaw, pag i-set nyo sa 8 hours, pag maabot na yung 8 hours, automatic siya na mamatay. So dito sa 14, pag maabot na yung 14 hours, automatic na yan na mamatay. Nag-off siya. So klaro. So sa next natin is sa 15 yung first natin, yung sa manual. Dito sa debugging, hindi naman to ginagamit na sa actual. Use for system debugging with the light and signal. Hindi na tayo dito. Dito tayo sa 17. So, para mapunta natin so, pinutin lang to para ma-save yung 14. Example, sa 14 tayo. Tapos, pinutin lang to para makapunta tayo dito sa 14. So, sa 17 pala. Sorry guys. Punta tayo sa 17. 16. Dito sa 16, hindi naman to, hindi naman to in actual for testing lang naman to. O, punta tayo sa 17. Example, ito yung 17. Sa 17 guys, ito yung mga ginagamit na para sa sa mga 24 hours na setup. Yung mga ilaw natin na 24 hours na setup. So, ito lang ginagamit sa kanya sa 17. So, hindi siya namamatay pag hindi nyo ino-off. Dito sa setup natin nasa 17. Ma-off lang siya pag kung anong nilagay no dito. Example, pag na-off lang siya guys, pag nalobat na yung battery. So, pag hanggat may power yung battery, hindi yan mag-off. Pag sa 17 yung ginagamit natin.
So, naka-open siya na 24 hours. So, pag nalobat na yung battery, tapos kung anong sinet niyo sa parameter, dito sa SRNE, kung anong iset yun yung disconnect. So, doon lang siya mag-o-off. Pero hanggat ma-charge yung battery, hindi yan mag-o-off. So, pag i-save nyo, pindutin lang to guys. So, siyempre, ginagamit ko is, naka-manual lang ako. So, ibalik mo ako sa 15. So, pag i-save, pindutin lang to guys. So, para malagay yung ilaw dito, pindutin natin to. Para may power siya. So, kung makita yung ilaw na yan. So, pindutin to para maano na. So, kung makita ito guys, oh. Ito na yung charge ng battery natin kasi ginagamit ko siya ngayon. Natatanggal niya. Aalis na siya na kanina, 13.3. So, ngayon, 13.2 na lang. Kasi, nilagyan ko ng load sa ilaw. So, hanggang dito lang tayo guys. Baka sa next video natin is tuturuan natin kung paano magkabit ng panel dito. Hindi pa kasi natin kung ilang yung mga yung papasok dito sa battery natin. So, sa next video natin gagawa tayo ng video tungkol dito. So, kung nagustuhan mo ng aking video, paki-like and subscribe. Paki-hit na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga video na ina-upload. Thank you for watching.